Ang luwang. Maaliwalas. Sarap ng amoy. Para sa dinner ngayon. Wow. Angas, oh. Nakakalula din, oh. Ganito naman yung itsura sa labas. Ganda, oh. Stainless. Ayan, so ganyan kaganda. Sarap dito. Ayan, ganyan ang makikita mo. Legit tahimik. Walang mga sasakyan na naririnig. Hi guys, nilagnat at sinipon din ba kayo? Grabe, tinamaan ako. Siguro 4 days nilalagnat ako. Camping ulit tayo kahit na medyo iba pa yung tunog ng boses ko dahil may konting sipon pa akong hanggang ngayon. So meron akong bagong helmet dito. Ito bigay ng Gile. Prototype pa lang kaya wala siyang tatak. So sabi ko try ko muna. Sakto, adventure bike yung dala natin ngayon. Ngayon di ba medyo maayos yung garahe natin dito. Kasi sabi ko sa last vlog naglinis ako di ba? Kaya siguro ako nilagnat. Ngayon pupunta tayo sa kabilang garahe. Pakita ko sa inyo kung anong naging sitwasyon doon. Ito yung isa kong garahe. So, ito yung mga motor. Dito sila nakapark. Tapos, sinabit ko na yung bike ko. Ngayon, ito yung sinasabi ko, yung lagayan ng tools ko. Medyo inayos ko na sila. Tapos, yung mga basura dun sa kabilang bahay, eto na yon. So, ipapa-dispose ko na lang ito. Then, ito pa yung mga ibang gamit. Hindi ko pa naayos. Gamit pang camping, nandito pa. Pyesa ng Raider. Then, yung mga ibang gulong nandito. Mga tire inflator, sealer, protector, langis. Ayan, nandyan lang. So, yung property ko kasi, dito sa street namin, iilan lang yung merong mga extra lot. Ibig sabihin, yung iba kasing unit dito, na makikita nyo tong pader na to hanggang dito lang. Yung sa akin kasi, meron siyang extension dito. Meron siyang extra lot. Nung nakuha ko to, mga 1.3 million lang. Ngayon, nasa 2.4 million na yung property. Kaya, pag mag-i-invest kayo, maganda talaga sa bahay at lupa mapunta eh. Ilolubricate ko nga pala yung kadena ng aking KTM. So, ito yung gamit ko. Kobe na pang-spray. Ito yung pang-racing kasi kailangan natin yung malapot para hindi lilipad kapag nag-high speed tayo. Ito kaya laging naka-paddock stand yung KTM ko kahit naaalis ako. Kasi every time na lalabas ako, kailangan kong sprayan nito. Hindi ito sponsor by choice tong Kobe na to, kaya ito yung binili ko. Sa Extreme 1 kasi wala pa silang ganito yung pang racing. So sprayan mo lang siya habang ginagalaw mo yung gulong. Mga 2 rounds lang. Then yan, okay na. So pagka nag-high speed, hindi tatalsik basta-basta sa gulong. So tara, biyahe na tayo para makapamalengke na. At ang iluluto natin ngayon ay spaghetti. Grabe, hanggang ngayon, sumisinghot pa rin ako. Buti na lang yung lagnat at sipon, tumatagal lang ng 4 to 6 days, ganun. Kapag lumagpas ng 6 days, magpa-check up ka na. Baka dengue na pala yun. Sa mga tropa ko naman, pati sila nilagnat din, tsaka sinipon eh, no? Siguro sa akin, dala ng pagod nung naglinis ako sa bahay. Tapos, samahan mo pa ng malamig na panahon. Siguro ganun talaga. Normal lang sa tao dinalagnat eh, no? Sa isang taon, hindi ka pwedeng hindi lagnatin eh, no? Kahit kumpleto ka ng vitamins, no, wala kang palya, inom ka ng inom. Siguro ang maganda lang sa vitamins, mabilis ka lang makarecover. Tsaka hindi siya nagiging grabe. Yung tipong babangungutin ka habang nilalagnat. Pero mabilis talagang makahawa yung lagnat. Yung asawa ko tsaka anak ko, sinipon tsaka nilagnat din. Buti nawala. Tsaka kaya hindi ko muna sinasama sa camping yung mag-ina ko. Kasi tulad nyo, no? Diba? Yung sakit, hindi mo alam eh. Kailan tatama. Kawawa ang bata. Okay, kumusta ba yung helmet natin? Mukhang ano, ang weird eh. Hindi kayo sanay na nakasuot ako ng pang adventure bike na helmet eh. Pero so far, maganda naman siya. Yan, isuki din namin. Suki. Kilala na ako ni ma'am. Daya
mo, no? Bakit? Yung mga suki namin sinasabi nila, naparoon nila kami. Spaghetti muna tayo ngayon, ma'am. Meron pa kayong ground beef, ma'am? Meron. Punta dito. Sana. Nagiging sila ng ano, Ano, ma'am? sticker mo. Hala. Sabi ko, wala na. Nilagay ko na sa helmet ko. Ready to eat na yun, ma'am? Yes, sir. Pwede kayong manggayan, ma'am? Oo. Ito yung sticker niya, ne? Yes, ma'am. 55 eh. Pero niya po photo, mas pukla. Sige, ma'am. Pabre mo na. Nilagay ko lang po kayo nakita. Ay, hello po. Sige po, ma'am. Lagay ko lang po. Lagi po ako nanonood. Ay, thank you po. Hindi po ako na sticker. Apa, sige po. Pwede pong tatlo. Sige po, ma'am. Ito lang mga anak ko rin sa motor nila. Opo. Ito po, tatlo po. Makapalo po kami sa'yo. Papakita ko po sa asawa. Ay, opo. Sakto. Ito po. Thank you po. Thank you, ma'am. Very much. Next time ulit. Papicture nga muna sandali. Ay, si Bossing daw, papicture. Sige po. Yeah. Para sa ko, pag hindi nga pinapicture. Picture na Wala akong discount. Dapat yung motor na. Pwede? Ay, dun sa motor. Tara, ma'am. Desuki. Yes, sir. Yes, sir. Kami na. Oh. 1, 2. Ayan. Thank you, ma'am. Okay, thank you po. Bye-bye po. Ngayon, hindi ko dala yung aking RC. Medyo hirap kasi ako pag KTM yung dala ko. Tulad yan, yung pinamalengke ko nandun sa pwesto ng RC. Ang hirap magsalita sa vlog kapag sinisipon. Kasi syempre sumisingkot ka, hindi mo pwedeng isama sa video yun. Pagdating sa torque talaga yung KTM na to maganda eh. Ang kahinaan naman ng halimbawa yung Zone Test 400 dahil maliit ang gulong, kapag dumaan ka sa ruts lulubog yung motor tapos tatayo na lang siya mag-isa, hindi siya makakaalis. Unlike dito by 17, tapos yung harapan alam ko 19 inches yata ito. Wala, gusto ko talaga yung Zone Test 400 dahil ang dami kong madadalang gamit eh. Tapos etong KTM ko naman pang backup na lang natin. Nung nakaraan nga pala, pumunta ako ng Dream Bike page sa May Tondo. Ginamit ko yung XSR 900. Hindi ko na sinama sa vlog. Ano sa tingin nyo? No, yung mga personal na lakad ko, bukod sa pagka-camping, no, sama pa rin natin sa vlog. Baka kasi maboring kayo dahil pagpunta pabalik lang yun eh. Di naman ako pwedeng humataw. Alam nyo naman yun, maselan na, di ba? Ayan na ang expressway. Diyan natin masusubok yung wind resistance ng helmet. Dahil meron siyang visor, malamang ito yung pipigil sa ulo ko eh. Ayaw. Ayun, thank you po. Naalala ko nga pala yung issue ngayon sa mga scooter na 400cc. May balita na hinold daw nila yung pag-i-install ng RFID sa kanila. Hindi ko alam bakit eh. Damay yung 400G ko dun. Nabura yung kalsada. Ano to? Ano? Naku, delikado to. Wala makakita. Para tayong nasa sandstorm. Ayun, hanggang dun lang. Ngayon, nandito na ako sa Maynila. Kanina sa expressway, siguro dahil malakas yung hangin talaga ngayon, winawagwag yung ulo ko, gumaganon-ganon oh. Sa high speed, may issue lang talaga yung gantong helmet. Pero pag, halimbawa, ganito lang kabilis sa traffic, walang problema. Comparison dun sa mga dati nating pinagcampingan sa Tanay, mas malapit yung ngayon, mas bungad lang siya. Alam nyo ba kung paano ko na-discover ulit ito at paano ko naalala ulit? Meron kasi tayong app na dinownload at doon mo makikita yung mga campsite, pati yung mga reviews nandun. Ang alam ko, WeCamp yung pangalan ng app. I-download nyo yun para magkaroon din kayo ng idea kung saan yung next campsite na pupuntahan ninyo.
Tsaka nyo na lang i-search kapag halimbawa may nagustuhan kayong campsite doon sa app. Then pumunta kayo ng YouTube, panoorin ninyo. Sigurado naman meron pumunta na doon na binlog nila. Eh ako kasi nakita nyo naman ako lang mag-isa. Hindi naman lahat mako-cover ko sa let's say isang taon. Hindi pa natin lahat yun mapupuntahan. Maraming campsite dito sa Luzon. Siguro pagka nagkaroon ako ng jeepney, tsaka tayo makakapagtawid dagat. Kasi kapag ka motor, medyo mahirap yun. At sa jeepney kahit doon ka lang matulog, kahit saan kaabutan sa kalsada, diba? At saka marami kang madadala. Tubig, pagkain, damit. Sana this year makapaglabas tayo ng jeepney. Hindi ba dito yung may tumalon? Hindi ba may nabalitaan sa Maynila, tumalon yung estudyante mula sa tren? Sobrang traffic. Pero ngayon hindi ko pinapersa yung sarili ko na may abuting oras doon sa campsite. Ni-enjoy ko lang yung biyahe. Siguro dala na rin ng medyo matagal akong di nag-ride dahil nilagnat ako. Kaya tanggap ko lang na traffic ng ganyan. Dito at dito ako dadaan kahit nire-redirect ako ni Google Map. Sa Cubao ako dumadaan tapos mag-U-turn lang ako sa kanto. Ano dito. Hindi ko na ako dito. Ewan ko kung kayo din. Tapos kakaliwa ako dito para tumbukin natin yung Camp Crame. Pagdating dito kakaliwa ako, hindi yun, dire-diretso na. Babalik ko kumaliwa dun sa may intersection na yun. Oo, di pa? Ang luwang. Maganda pa dito pag nag-go yung stoplight na isa, sabay-sabay oh. Hindi ka pa hinto-hinto ngayon. Tapos magugulat ka na lang, nasa SM City Marikina ka na. Eto na yung bakery. Thank you po. Malayo lang lang kayo po sa. Opo. Naglayas po, layas. So yung pagpunta ng Camp Mori, lalagpasan mo yung Shell Boso-Boso and then may kakaliwaan kayo dito. Tapos sundan natin yung tricycle. Kumpara dun sa mga napuntahan nating campsite, mas malapit to. Napaaga paliligo ko. Pahamak yung tricycle. Magpapark pala sa terminal nila. Dito siya sa may Angel's Burger. Kaya may mga ibang campsite dito like ito, Camp Pandan. And searchable naman siya sa Google Map So ito na may hirapan, may grocery pala dito. Bali first time kong papasokin to no. No, maganda. Ang dami nating na-explore na lugar. Ito legit, mas malapit sa Maynila, di ba? And ang maganda sa campsite na to, active yung admin. Gabi na ako nag-PM sa kanila, nag-reply pa rin. Gawa na raw yung tulay papunta sa kanila. So kahit anong klaseng sasakyan kaya daw papunta doon. Grabe, patindi ng patindi yung kalsada. Ito wala na. Wala lang sa KTM. Lubak kayo, ito sementado na ulit. May daan pala doon. Ito lubak ulit. Matindi yung akyatan nito. Medyo nakakaside siya ng kotse, no? Pag mababa masyado. Yun yung tulay na sinasabi nila. May tulay na nga siya. Nasaan yung Camp Mori? Wala akong nakikitang Mori. Ayun. Ito yung tulay. Okay. So dati may river crossing talaga. Pero mababaw lang. Ito yung Camp Mori. Wow, ang luwang. Ang linis. Ayun, meron pa silang mga kwarto doon, oh. Ganda. Ayan, kunyari ito yung pinaka stopover natin kung saan dito tayo magpapahinga, dito magpapalipas ng gabi, dito kakain para kinabukasan itutuloy natin yung biyahe, parang ganun. Solo ulit natin yung campsite. Sobrang tahimik. Ngayon pa lang malamig. So meron daw nakabook doon sa kwarto doon, kaya mukhang bukas pa lang tayo magkakaroon ng kasamang camper dito. Okay, set up lang ako ng mabilisan
para makapagluto na tayo. Kaya nakapag-setup na rin sa wakas. Simplihan lang, mabilisan. Ganda talagang tignan pagka all black eh. Dagdag mo pa yung motor. Dominant yung black sa kanya. Naked pa yung kanyang engine. Oh. Ngayon, mag-iigib muna ako. Ito yung balde ko. Tapos, ayun lang yung CR nila. Dahil ako lang yung tao. Sobrang tahimik. Parang nakakalula dito. Pag tinignan mo ng ganyan, sobrang lawak. Ang daming kayang i-accommodate ng campsite na to. Ito yung lababo nila. Ito naman yung CR. Yan o. Simple yan lang. Naka-tiles din. Ito naman yung para sa babae. Ayan. Pareho lang sila. Bukod dito, may CR din doon malapit sa entrance. Meron din doon. Laki ng puno. Nakakatakot. Kaluhla. Ayan. Pag tinitignan mo yung pwesto ko, maaliwalas. Dahil may damo. Tas puno sa likod. Yeah. Yung pagka may sipon ka, tas ang fresh ng hangin, parang okay lang na barading ilong mo eh. Kasi sariwa yung hangin na pumapasok sa ilong mo. Lawak oh. Yung puno nila, ang lalaki. Ganda. Parang playground. Para tayong nasa golf course. Tsaka yung hugis nung puno. Ang ganda nung leaves niya oh. Bilog na bilog. Sarap, napakapayapa oh. Buti na lang maganda yung design ng bahay-bahay nila dun. Nakakalula siyang tignan. No? Taas pa. Tapos dito sa likod ko, dyan naman yung ilog. Medyo mahina lang yung agos ngayon. Kaya hindi masyado dinig. Ang narinig mo lang dito yung hangin na tumatama sa mga puno. Tapos mga kuliglig. Then mga manok. Ayun lang, walang signal dito. Pero nabasa ko dun sa page nila. Meron daw wifi dito eh. Tanong natin kung pwedeng mag-connect. So nagdala ako ng pera. Ayun. Tindahan nila. Ayun, may uling, oh. Magko-connect lang po ng wifi. Sa 20 pesos po, gaano katagal yung wifi nun, sir? 1 hour lang. 1 hour. Bali, 100 po sa 24 hours. Ayun, oh. 100 na, sir. 24 hours? Ayos. Nagpaparent pala kayo ng beddings, gano'n na, sir. May alak, may butane, noodles. Ayun, tinda nila, oh. Palaman, juice, kape. Mukhang meron pa ang soft drinks dito. Ito naman yung wifi bendo nila. Kailan kaya nagbubukas yung puntot niya? No? Pag nagano po siya sa babae. Nagpapasikat? Hindi kasi ako babae kaya hindi niya ako pinapasikatan eh. May doggy. Doggy. Ayun, ang galing. Automatic siya. Nag-1 day na siya. Tapos done pay. Tada! Galing. 24 hours. Ayos din no, sir. Hanggang anong oras ba yung tindahan natin, sir? Hanggang alas 10 po. Sige, sir. Lakas ng wifi. Try natin kung abot dun sa pwesto ko. Ang cute ng pwesto natin, no? Gusto ko nakikita yung pwesto natin, eh. Tapos, angas pa ng motor, eh, na dahil adventure bike siya. Mas, alam mo yun, dahil naked siya, meron siyang mga details na, alam mo yun, pag kasi scooter, talagang fairings lang yung, makikita mo. Dito, naked talaga, eh. Meron nga pala akong bagong baso.
mas maliit. Titanium siya. Same brand, Boundless Voyage. Tapos meron siyang takip. Ito naman yung aking bagong rice bowl. Dalawa siya. Ito ay double layer para kahit painit yung kanin, hindi ka mapapaso. Tapos kasama sa balot, yung aking 4 na platito. At ito naman yung aking dating lutuan. Titanium siya. So simula ngayon, ito na yung ginagamit ko madalas kasi magaan lang sila. Tapos pagdating sa pagluluto, madali siyang uminit. Ito naman yung mga plato ko. At syempre, yung ating kawali na stainless. Ito nga pala yung mga pinamili ko. Asukal, bawang sibuyas, paminta, spaghetti noodles, spaghetti sauce, chicken hotdog, ground beef, then yung ating cheese. Ngayon, bago natin hiwain tong mga hotdog and bawang sibuyas, papalambutin na natin tong spaghetti noodles. Gagamitin natin tong pinakamalaking kaldero, tapos lagyan natin ng tubig. Ngayon, hiwain ko na yung mga hotdog. So, chicken hotdog yung pinili ko kasi iwas muna tayo sa pork ngayon. Tapos, bawang sibuyas naman. Ito naman yung ground beef. Ayan, durug-durug naman na yan. Pwede na to. Malambot na. Ngayon, di-drain natin to. Gagamitin ko tong riding gloves para hindi ako mapaso dun sa kaldero. Kailangan kasi ma-drain ito kasi sobrang lambot ng spaghetti pag nababad siya sa tubig. Okay na to. Magigisa na tayo. Gagamitin natin tong kawali. Lagyan ng mantika. Ngayon, umuusok na, ilagay ang bawang. Tapos ang sibuyas. Ngayon, pagka medyo nagbabrown na, ilagay na natin ang ground beef. Haluin lang natin. Tapos, habang hinihintay kong maluto yung giniling, maghihiwa na ako ng cheese. Dahil gusto ko ba cheese, ilalagay ko lahat ito. Nagtubig yung ground beef, oh. Sarap ng amoy. Mukhang pwede na to. Siguro ganyan lang talaga yung kulay niya kasi beef siya, no? Ngayon, ilalagay ko na yung spaghetti sauce. Tapos, lagay natin yung hotdog. Tapos, cheese. Asukal. Asin. At konting paminta. Tapos haluin natin. Tapos konting cinematic, natalsik-talsik pa. Mukhang pwede na to. Tikman ko lang. Akala ko kulang yung asukal kanina. Pwede na to. Matamis na rin. Ito yung natirang cheese. Lalagay ko na lahat. Mahilig ako sa cheese. Lalo na sa spaghetti. Ang magiging kanin natin ngayon ay itong tinapay. Buti may ganito, hindi ko kailangan bumili ng malaki. Ito yung spaghetti. Ito yung aking kutsara tinidor. Gagamitan natin ng tong. Yun. Ang dami na ito. Good for 3 person itong ginawa kong spaghetti. Tapos ito yung pansandok natin. Oh. Naluto kaya yung hotdog. Ayan. Then tinapay. Mukbangani! Ito na po ang ating para sa dinner ngayon. Spaghetti with bread. Alright. Let's eat.
First is haluin muna natin. Ito ang ating unang subo. Tapos tinapay. May pasas pala to. Oh. Sarap ah. Kulang pa rin sa sauce. Yan. Pwede naman palang ihalo na lang kaagad yung cheese habang niluluto yung spaghetti sauce, no? Talagang ikaw na talaga masusunod kung paano mo iluluto yung pagkain mo, no? Depende sa taste mo, no? Yung pagkakalambot ng spaghetti ko, yung noodles, nakunat-kunat pa siya. So, hindi siya sobrang lambot. Ito yung gusto ko. Nangunguya siya. Gawin natin palaman. Sarap. Mas nakakagana kapag may tinapay. Masarap ng maraming cheese, grabe. Hindi ko na kaya. Ubusin ko na lang to. Bigat pala sa tiyan nito. Grabe. Sobra yung niluto ko. Ayun na pumasok. Busog na. Pumipikit yung mata ko. Sobrang busog. Hindi na kaya. Solid. Kailangan ko ng panulak. Ito na, hindi na ako makakagalaw niyan. Yan, pagka nabusog ka na, ayun, dyan napapasok yung kung nasan ka man ngayon. Ang sarap lang tumambay ng ganyan. Ang aliwalas sa mata. Lalo na walang tao sa harap. Ngayon mag-iinit ako ng tubig. Medyo sumara na naman yung ilong ko. Kasi lumamig dahil gumabi na. Ang tawag namin sa Kapampangan, pag ganito yung boses, bungad. Hindi bungal, bungad. Maganda palang i-switch yung ilaw banda dito sa loob ng tento para may liwanag. Hindi yung parang may black hole sa likod mo. Ayan o. Tapos pagka tinignan mo ng malayo, mayroong aninag sa likod. At least, hindi all black, diba? Then, ito naman yung ilaw, kinayaan ko lang naka-on. Tapos, warm yung light. And then, gusto ko lang i-share, no? So, ito nga palang parang Christmas light natin or light balls. Ito. Fairy light. Ito, sa totoo lang, promise,
pangatlong camping na to, hindi pa ako nagpapalit ng baterya. Well, syempre yung tagal nito is depende rin sa battery. So, ang gamit kong baterya is Panasonic. Hindi naman to rechargeable. Pero sulit na rin, no? May mga times kasi na hindi ko na pinapatay ito hanggang kinabukasan. Like yung sa last camping natin, hindi ko pinatay. So, yun, sulit naman. At may switch pa, no? Meron pa siyang sariling power supply. Naisip ko lang, meron kasing duyan dito eh. Tapos nakita nyo ang liwanag, oh. Ang ganda sa mata. So, pwedeng mangupahan dyan. Ayan. So, meron siyang bakod. Tapos may bubong siya na parang tarpaulin. Ito yung mga bakod lang to. Then, ayun, pwede kayong umiga dito. Kaso ang pintuan niya, kortina lang. Ayan, ganyan siya ngayon. Kaya ang magiging itsura nyo ngayon pagka inupahan nyo to, ganyan. Ganyan yung itsura sa loob. Tapos yung sa likod naman, ayan, pwede kayong dyan mag-setup ng kitchen. Tapos sa harapan niyan, pag lumabas ka, eto nga, itong kawayan na may tali. Try ko lang kung pwede pa siya. Dito tayo sa gitna. Sandalan niya. Pwede pa. Okay pa siya. Mababa lang siya. Alam niyo, maganda to pag naka-side. Ganyan. Oh. Dapat doon ka talaga nakaharap kasi mas open doon. Pag dito ka nakaharap, wala ka naman makikita eh. Diba? Sakit lang sa balikat. Medyo nakakahilo lang siya pagka pa-sideways siya nag-swing eh, no? Ang ganda ng vibe dito. May ilaw yung puno. Tapos covered ka ng mga dahon-dahon. Kaya hindi mo feel na parang mahamugan ka ganun. Tapos ang lawak na nakikita mo banda doon, no? Parang may mansion na nakikita kasi ang taas nun eh, oh. Ayan, ganyan yung makikita nyo habang nagsusuwi kayo, di ba? Maliwanag dito talaga, oh. Ganda na ito, oh. Sa taas naman ganyan yung makikita mo, oh, di ba? Habang naririnig mo yung mga aso. Alam nyo, sa background ko na yan, bagay na bagay ito sa mga pagtatrabaho sa office. Di ba, may jowa kayo, kasama nyo sa office. Tapos gusto nyo ng weekend getaway na sobrang lapit lang sa Maynila. And then, kanina, talagang open to, no? Pero dahil nag-setup na tayo ng temporary shelter, nagmukha siyang bahay. Yung tipo meron siyang terrace, kitchen, and then ito yung maliit kong kwarto, di ba? Then, medyo covered pa tayo dahil nandito yung motor natin, no? So, may konti tayong privacy. Kahit na, ayan, oh. Tayo lang nandito. Dahil sa gilid, hindi tayo nakikita, yan. Dito naman sa kaliwa ko, di rin masyado. Tingnan nyo, nagkikipagkwentuhan lang ako sa inyo, pero kumukulo na pala yung tubig. Dati, medyo matagal eh, no? Siguro dahil, syempre maganda yung quality ng lutuan. Kaya okay siya. Nakatipid pa tayo ng beauty, no? Eh, hindi naman umiinit yung tenga niya, eh, no? So, yun, ibuwas natin dyan. Then, sabit ka agad natin. At yun, pwede na ako maligo. Samantalayin lang natin habang mainit-init pa yung tubig or warm siya. Medyo iba yung kilos ko ngayon dahil iba yung yung kondisyon ng ilong ko, no? Pwede talaga pagka may sipon, no? parang inaantok ka eh, no? So kunin ko lang yung damit ko. Sara lang natin lagi yung mga gamit. Baka kasi may mga insektong pumasok dyan. Sumama hanggang sa bahay. So, etong dalawang to, itong damit ko, at saka yung lagay ng sabon, is yatid ko na kagad sa CR. Tapos balikan ko na lang yung tubig. Baka kasi matapon. Kung solo camper naman, especially kung babae, hindi naman siya nakakatakot kasi alam mo may tao dun eh. Tapos may ilaw din dito. Pinatay ko lang para hindi ako masyado agaw pansin. Ngayon, merong balde dito. Tsaka improvised tabo. So, ito yung sabitan nila. Buti na lang. Yeah. Shower time. Success! Ang sarap maligo. Hindi masyado malamig yung tubig. Grabe. Ngayon, bago ako bumalik sa tent ko, iigibin ko na to para isang biyahe na lang. Para paggising ng umaga, may panghilamos ako. Alright.
Nalulungkot ba kayo pagka nakakapanood kayo ng solo camper? Sa totoo lang, pag ginawa nyong mag-isa lang kayo nag-camp, may feeling na malulungkot ka rin eh. Pero pag kasi mag-isa ka, dito mo makukumpleto yung mga plans mo. Tsaka peace of mind nandito pag ikaw lang mag-isa. Tsaka magkakaroon ka ng reset. Dito ka makakabuo ng mga plans para sa future. Kasi clear yung mind mo dito. Walang distraction. Kumbaga kung meron kang pinaplano, mabubuo mo siya dito. Tsaka, sample, meron kang trabaho. Mas magagawa mo yung trabaho dito. Kasi, di ba, sobrang payapa eh. Kaya may advantage and disadvantage din yung pagiging solo camper. Pero kung gusto mo ng mas solid, maganda solo din. Basta safe and kompleto yung gamit mo. This is the time para mag-one fire. Inop ko lang yung ilaw para mas kita yung apoy. Hindi na ako bumili ng maraming prutas kasi wala akong ganang kumain ngayon dahil nga sa sipon. Hindi ko pa masyado malasahan yung pagkain. Pero di mawawala yung saging. Paano pa ako magbabagyo yan? Sinisipon ako. Hahanap muna ako ng ibang campsite yan. Palilipasin ko lang yung malamig na panahon. Ganyan masarap mag-relax. Yung may pinapanood ka nagka-camping din. Kilala nyo ba si Fish 13? Siya yung pinapanood ko ngayon eh. Si Outdoor Boys kasi hindi na nag-upload. Ito si Fish 13. Grabe yung mga gadget nito eh. Kada mag-upload to iba yung gamit eh. Yeah. Tulog na ako. Baka maunahan ako ng mga nag-construct no. So, try kong gumising ng maaga. Alright, good night.
Alas 9 ng umaga. Naunahan ako ng mga gumagawa, sabi ko na eh. Nagising ako sa grinder. Tapos meron ng bagong camper. Pero hindi yung sinasabi nilang mangungupaan dun sa 2 kwarto dun. Ano sila, mga estudyante. Ayun sila oh. Isang grupo sila sa isang tent and canopy. Ayos din. Ito yung nauusong ginagawa ng mga tao ngayon eh. Di ba nasanay tayo sa picnic? Ngayon, pinagsama na nila. Camping tsaka picnic. Maganda nga namang mag-picnic kapag merong nakasetup na canopy tsaka tent. Para yung gamit mo, nakatabi, nakatago, ganun. Like dito, ang ganda ng ground, no? Pang picnican talaga. Pero isabay mo na yung pagka-camping. Dumating na nga pala yung in-order kong panggawa ng kape. So hindi ko na dinala yung mocha pot. Ito na lang grinder at itong coffee drip. Ngayon pakita ko sa inyo yung pangtimpla ko ng kape. Ito same brand din, Boundless Voyage, 300 ml titanium. So ito may baso siyang ganyan. Then ito yung handle niya, natutupi. Tapos ito, ilalagay mo sa taas ng baso niya. Then itong baso, meron siyang yung pang drain. Ayan, so ipapatong mo yan sa taas. Tapos ilalagay mo dito yung kape na dinurog mo mula dito sa grinder. Subukan ko ngayon kung kumusta siya para nakakapag-try tayo ng ibang panggawa ng kape. Then sasamahan mo siya ng baso na ganito rin. Ayan, para match sila. Ito nga pala yung kape, creamer, and stevia. Hindi ko na dinala yung pakure para makapag-init ng tubig. So, dito na ako mag-iinit ng tubig at sakto, meron siyang takip. So, pag nilagay mo siya dyan, ayan. Tingnan natin kung iinit yung kanyang handle. So, try natin. Para hindi uminit yung handle, kailangan yung apoy isakto lang sa baso. Ngayon habang nag-iinit tayo ng tubig, i-adjust natin tong grinder kasi kailangan natin mas pino eh. Ngayon, simulan na ang pag-grind. Mainit na. Takpan muna natin para hindi agad lumamig. Medyo matagal lang yung pag-grind ngayon kasi mapino siya eh. Ayan, okay na. Yun oh. The moment of truth. Yun oh. Pinong-pino. Yung parang nabili nating 3-in-1. Oh. Ngayon, ang gagawin, ilalagay mo yung nag-grind na kape dito sa taas. Yung ininit mong tubig ngayon ay ibubuhos mo lang dito. Mainit yung hawakan niya. No? Ayan. Ayan, pakonti-konti, lalabas yung katas dyan sa gilid dahil may maliliit na butas itong strainer niya. Tapos mapupunta dun sa ilalim. Ayan, tuloy-tuloy lang. Hayaan mo lang yung gravity. Magbaba dun sa kape. Ito, para kang scientist nito. Ngayon, pagka sa tingin mo okay na, tanggalin mo tong takip. Lagay natin sa platito para hindi na siya magbasa dyan. And then, naalala niyo yung ininit nating tubig, ang init ng handle niya. So, ilalagay natin dito yung dinrain nating coffee. Ito na yan, oh. Ilagay natin dyan. So, medyo puro kasi ito, eh, no? So, kaya sinama ko siya dun sa sobrang mainit na tubig. Anyway, ang total pa rin naman nun is 1 baso. Kasi dito tayo nag-init ng tubig, di ba? So, ito na siya ngayon. Ngayon, timplahan natin ng creamer. Ito, tatansyahin ko na lang. Then, samahan natin ng stevia. Ito itsura ng coffee natin. Try. Mas mapait yung lasa nito. Kaya kung di mo lalagyan ng stevia, sobrang pait.
gising ka talaga. Tama-tama lang yung init niya, no? So, ang advice ko, kung bibili man kayo ng ganito, gagayahin niyo yung ginagawa ko, huwag niyong pupunuin ng coffee itong strainer niya. Kalahati lang para mabilis siyang mag-drain. Alam mo, sakto talaga yung motor no? Pag nandito ka sa posisyon ko, nakaupo dito sa gitna ng tent, hindi ka kita wala namang problema kung makita ka nila, pero minsan kasi pag nakatingin lahat sila sa'yo, nako-conscious ka Kahit nasanay ka na sa ginagawa mo, pero pag alam mo may nakatingin sa'yo, nagiging palpak yung ginagawa mo. Alam mo yun? Sigurado, marami na naka-experience yan Kung alam mo may nakatingin sa'yo, tapos matatakid ka. Ba't ganun, no? Parang may sumpa yung pagtingin sa'yo, parang matatapa ka, mauuntog ka, mga ganun. Kasi just imagine kung wala yung motor dyan sa harapan ko. Ewan ko, parang may something Sakto pa yung posisyon ng canopy ko. Yung sinag ng araw, left to right. Hindi siya yung nandun yung liwanag pagkahapon. Sarap tumambay dito. Nakakalula talaga to. Gusto kong puntahan yung sa taas na yun Buti itong camera ko may zoom Ayun yung taas noon. Kasi parang may mansion sa harapan mo. Ayun Ngayon, para sa mga interested din pumunta dito, para mabigyan ko kayo ng idea, ikutan natin yung campsite ngayon. Tapos susuot ko na itong sapatos natin. At may good news nga pala ako sa inyo, Itong sapatos na ito ay available na dyan sa lower left screen sa mga interested lang. So hindi pa lumabas yung nakadesign para sa akin, pero halos same lang din naman. Ito yun So check nyo na lang dyan sa lower left screen. Ipipin ko dyan. Number 1 siya. Para hindi na kayo maganap. So ito. Rekta na yan sa Shopee. Isang buwan mahigit na rin natin itong ginagamit. So far so good. Under normal usage, okay naman siya. So tara, pasyalan natin yung buong campsite. Suot lang tayo ng shades. Ito matagal ko nang ginagamit to. 180 pesos lang yata to. Iyon Diba? Alright, ito yung pwesto ng tent natin. May dalawa doon. Napuntahan na natin yan kahapon. Pwede rin magpwesto dito. Ganda meron siyang lababo, ihawan, nakaharap sa ilog. Sa isang family naman na hindi nagdadala ng tent, para hindi na mahirapan, pwede rin kayo magpwesto dito. Meron siyang ihawan dito, tables and chairs, may tent. Ayun yung stainless na lababo. Ito naman yung magiging kwarto ninyo. Hindi siya nakalaki Check natin. Ang ganda. Tingnan yung bubong. Wow. Dome. Ayun, may upuan pa. May bintana, may saksakan, may electric pan, may beddings. At mas mataas yung platform ng higaan. Masarap upuan to. Di ba? May balhibo pa ng pet. So, mukhang pwede yung pet dito. Dito, ang ganda. Linis may ceiling fan pala siya. Ayun Ayun yung ceiling fan. Pero dahil nasa ilalim siya ng puno, kaya hindi masyado mainit. Naka-glass door pa siya. Ayun sa ilalim siya ng puno, kaya presko. Ito yung pinakamalapit na CR dito sa igloo. Ito naman yung main entrance. Yung isang gate kasi nakasara. Dito ka dadaan kung gusto mong pumunta sa tabi ng ilog. Meron pang mga naglalaba dun Ibig sabihin, malinis yung tubig. Meron pang mga nangingisda dito. Tilapia? Ha? Pia? Walang tilapia dyan? Meron po. Nakahuli na kayo? Opo. Ay, patingin. Kinakain yan? Opo. Wow. Pinipirito lang? Opo. Nice Ano yung pain nyo? Bulate. Bulate. Saan kayo kumukuha? Sa ilalim. Dyan lang Galing Ayun yung sinasabi ko. Dapat dinala ko yung RC ko Pero marami pa naman tayong campsite na mapupunta na pwede yung RC. Rock crawler dito. Ayos din Nice, ang daming bato. Sarap maglaro dito. Ito yung sinasabi kong isang gate, kaso nakasara ngayon. At walang access kasi may fences na mukhang bagong gawa pa Ganyan naman ang itsura pag tinignan mo ng malayo. Payapa yung ilog. Mahina lang yung agos. Pwede rin kayo mag-pwest dito, magdala kayo ng upuan. Dahil sa bagal ng agos ng tubig, may lumot na yung ilog. Dito maganda yung tunog ng tubig. Malakas-lakas yung agos. Sarap narinig ng tubig tapos may ibon Yan, mayroong ibon. Para tayong nasa Hunger Games Sarap panlakad nito. Malambot, magaan, makapit. Presko pa sa paa. Pinaka the best sapatos para sa pagte-trekking, camping and riding. May konting improvement lang na kailangan pero siguro dun sa sapatos na natin ilalagay yan. Ito nasa loob ulit tayo ng campsite. Ito yung pinakamalapit na CR. Hindi ko na pinasukan kasi mukhang may tao. Okay, ito naman yung kanilang basketball court. Yung ground is sementado. Yun naman yung para sa bata. May slide doon. Pwede kang sumampa dito. Pwede nating itry.
Ayan. Okay. Ito yung isa sa pwedeng upahan. Kagabi merong nag-stay dito. Meron siyang stove, kompleto, tables and chairs. Ito yung paakyat sa second floor. Ganda rin ah. Nakalak. Ito naman yung tindahan kahapon. Diyan kayo magkoconnect ng wifi. Pwede magpwesto dito. Pwedeng diyan kayo kumain. Pagbaba mo, may swing dito. Ay yung CR. Then, ito under construction pa. May igloo doon. Yung ibang camper nandito. Tsaka yung naka-Starex. Ngayon, akit tayo dun sa Malamansyon habang wala pang nangungupahan. Ayun, matitsempuan natin yung hayop. Oh, ang galing. Ang laki. Ito, nagpapasikat siya. Angas, oh. Diba? Tingnan natin yung likod. Ay, sinara niya. Nahiya. Galing, parang mga mata. Tapos, ito yung isang CR. Sa mga gustong mag-camp doon or dito. Dito kayo mag-CR, check natin. Maganda yung design ng CR nila. Hindi siya yung plain lang tignan. No? Pati yung hagdan nila, parang kahoy yung disenyo. May kulay pa. So dito may lababo. May running water. Basurahan. Para sa lalaki, toilet. Yan, may ilaw, sabitan, lababo, basurahan, toilet bowl, may bidet. Walang shower. Ganyan yung bubong. Same dito. Para sa babae. Akyat naman tayo. So sa pag-akyat dito, meron naman siyang hagdan at stainless na railings kung saan kahahawak. Siguro mga 30 steps lang to. Papunta sa taas. Ayan, nandito tayo sa taas. So pag-akyat mo, ganyan yung matatanaw mo dito sa labas ng kanyang bahay. Nakakalula din, oh. Ayan yung pwesto natin, napakalayo. So dito, sa side ng bahay, merong maliit na swimming pool. Nakatakip para hindi madumihan. Ayun, oh. Linis, oh. Gawa sa stainless. Ganito naman yung itsura sa labas. Yung terrace niya may bubong na net. Kitchen niya nasa ilalim. Sa kabila naman, same lang sila ng forma, no? May gate lang to. Ayan. Okay, di ba? Okay na rin. Tapos pwede mag-grill dito. Sa left side nito, same doon. Meron din siyang swimming pool. Pakalinaw. Grabe. Tama lang yung lamig, eh, no? Ganda, oh. Stainless. Parang kang nakasakay sa jeep. Then dito, wala na. Yan na yung dulo ng campsite. Pasukin naman natin. Oh, may duyan pala dito. Ganda, oh. Check natin. Ayun, bukas. Ayan, so ganyan kaganda yung loob ng bahay na to. Ito yung CR niya. May sarili pala siyang CR, eh. On natin yung ilaw. Yun. Ito yung shower. May balde, tsaka tabo. May salamin dito. Good for 2 person. Ganyan ang itsura sa harapan. May kortina. At ito naman yung hagdan. Akitin natin. Medyo matarik lang yung hagdan niya. Yung angle ng hagdan, masyadong, alam mo yun. Tapos, ayun nga pala, may electric pan dito. Ito yung switch niya. Napaka-tarik ng kanyang hagdan, no? Delikado sa bata to. Ito naman yung makikita sa second floor. Good for 2 person din. May bintana. May electric pan. Mainit dito sa taas. Wala siyang aircon, no? Ngayon, yung pagbaba, sobrang tarik. Napaka-delikado nito. Kaya pagbababa ka, hawak ka lang dito sa railing. Pero paglabas mo naman dito, ang lamig naman. Uy, angas! Sarap dito. Buti na lang may bubong na mesh. Ayan, ganyan ang makikita mo. Pag nagduyan ka dito at pag tumingin ka sa taas, ayan, mesh. Kahit tutok yung araw, maulap, malamig ngayon dito. So, yan ang makikita mo dito. Maganda rin. Kung group of 5 kayo, hati-hati na lang kayo sa 5,000 worth ng pang-upa dito overnight. May mga flowers pa doon, pero mga plastic lang yan. Ayan, oh. Sarap nakikita ng mga naglalaro sa baba. Tsaka nakakalula sa mata, alam yun, vertigo ba tawag? Tsaka legit tahimik, walang mga sasakyan na naririnig. For me, para sa mga solo motorcycle camper, pinaka-the best yung pwesto ko. Tutok yung araw, kahit nag-sunrise, hindi tinatamaan ng araw yung aking tent. Tignan nyo ngayon, oh. Ito yung malaking puno, ito yung anino, so nakalilim pa rin yung aking tent. Sigurado may susunod sa akin dito. And happy naman ako sa pag-share sa inyo ng experience natin dito at kung anong meron dito. By the way, meron nga pala akong gustong batihin dahil nag-comment siya sa aking YouTube at medyo na-touch ako kasi nag-start siya ng
vlog kasama ang kanyang family dahil napanood niya ang ating video. Sabi niya, "Hi Sir Reed, we're just starting out as a small family vlog and we want you to know that you've truly inspired us to travel and create content. We always watch your motor vlogs and learn so much from your journeys and stories on the road. We hope you can notice us someday. It would mean so much to us. Please always stay safe on all your rides and may the Lord guide and protect you wherever you go. Thank you for being such an inspiration. Ride safe always." Ayan. So if you have a chance na mag-visit dito sa Camp Mori, isa ito sa pwede kong isuggest. Napakapayapa. At kung gusto ninyo ng mala playground, no? Open field, mala football field or golf course dito, okay siya. Medyo wala lang siyang lilim sa gitna. Pero yun nga, kung gusto nyo ng open, ayan, dito kayo sa Camp Mori. Napakalapit lang sa Manila. At perfect ito sa family, yung may mga kids or mga, yung mga yun, bata pa lang sila. So, na-enjoy nila yung paligid. Ang rate nila dito for overnight stay, 650 pesos. Sir, mukhang nag-rent yata sila ng tent. Alimbawa yan, sir, magkano yan, sir? 1.5 Eh, yung iglo nga pala, sir, magkano? 2.2. 2.8 Kakatulad nito, sir. for 8 po. Ito po rin dahil malaki, sir. Tapos yun, 800. 5,800. Ang ganda. Eto, sir. 2,000 po yan. Oh, 2,000. Alright. Mukhang nagpaparamdam talaga yung jeepney sa akin. May naka-jeepney dumating. Alright, so naipakita ko na sa inyo and eto na, magliligpit na tayo. So hindi ko na naluto yung aking noodles. Actually, nakalimutan ko yung mangga. Napapagalitan ako sa misis ko nito. Nag-request kasi siya na kumain ako ng mangga with bagoong. Kaso yung bagoong ko nasama dun sa basurahan. Naka-plastic kasi yun. Hindi ko siya pwede ipatong sa lamesa dahil may oil. Ngayon, next camping na lang natin. Bawi tayo sa misis ko. Nakakalimutan. Sorry. Magmumukbang sana ako ng mangga. And iuwi ko na lang yung gutom ko at hindi na ako magluto ng noodles doon sa bahay na lang. Medyo masama pa yung pakiramdam ko hanggang ngayon. So let's go. Ligpit na tayo para makita na natin yung kalsada kung saan kayo pwedeng dumaan. Alright, let's go. Alright, maraming salamat, Camp Mori. Dito sila dumadaan sa tingin nyo. Okay ba dito? Sumusunod lang ako Mas maayos yung kalsada dito. Kaya sa mga pupunta dito na lang dumaan. Oh, eto nga yung nakita ko kahapon. Dito pala yun. Okay, so tingnan nyo na lang yung arko na to. Old Boso-Boso, Barangay San Jose, Antipolo City. So dito pala yun yung road na malapad. Okay, napakalapit lang, di ba? Alright, dito na po nagtatapos ang ating camping episode. At sa mga nagko-comment, gusto daw nilang tapusin ang ating vlogs sa mismong garahe para ma-feel nila na hinatid nila ako. Doon na lang natin tapusin sa bahay. Ang oras ngayon ay 2:56 PM. Ano kayang oras ako makakarating? Let's go! Sinapon ako. 5:42 PM. Nagpagas ako ng 500 pesos sa Mindanao Avenue 1 bar ang nabawas. Alright, maraming salamat sa mga umabot. Hanggang dito, magpapahinga muna ako at mag-i-edit. Grabe. Nilagnat yata ako. Bumalik yung lagnat ko. Thank you guys. See you next vlog.